Hey guys, welcome to my channel. So actually may sakit ako ngayon pero pag bukas na bukas ko ng computer ko, na ito bumugad sa akin. So sabi ko, okay, kailangan nating mag-react, no? Kung matatandaan nyo, gumawa ako ng video a few days ago about heat stroke, no? Sabi ko, hindi yan normal. No, extreme cases bago ka ma-heat stroke. Okay? Bakit? Kasi, by definition, yan, heat. Kailangan may init. So, pag mainit, meron tayong defense mechanism ang katawan natin, which is thirst. Mauuhaw ka. So, pag mainit, iinom ka tubig, or soft drinks, or juice, or whatever. No? Uso nga sa Pilipinas, milk tea. Basta mag-hydrate ka. And then, secondly, common sense. Pag nasa initan ka, di ba sisilong ka, magpapayong ka, di ba? We do the necessary stuff para mag-to-cool down, no? Lumamig ang katawan natin. So, para ma-heat stroke ka, syempre, may mga abnormal elements, no? And ito na naman, no? Baby na heat stroke daw. So, balikan nyo yung video ko, bago dumating tong balitan to, balikan nyo yung video ko, di ba sabi ko, dahil hindi na pwede yung bid ko, yung heat stroke naman ang gagamitin nila. Sasabihin nila heat stroke. Okay? Pwede bang ma-heat stroke ang baby? Yes, pwede ma-heat stroke. Hindi ko sinasabing hindi. Actually, ang two types of people na susceptible sa ganyan is yung napakabata at napakatanda. Di ba? Yung sobrang bata at sobrang tanda. Bakit? Siyempre, pagka sobrang tanda, hindi na gano'n yung katawan, 'di ba? Sabi nyo nga, natutuyo na, 'di ba, yung skin turgor, hindi na gano'n ka-elastic, hindi na nagre-retain ng tubig, konti na yung katawan na yung tubig sa katawan eh. Pag baby naman, syempre sobrang bata pa, hindi pa develop ang katawan, hindi pa develop ang lahat, yung mga organs, immune systems and everything, lahat hindi pa develop. Okay? Plus, hindi pa sila nakapagsalita. So, pag nauhaw sila, nainitan sila, nauhaw sila, hindi ka nila pwedeng tawagin, uy, nauuhaw ako, uy, pengin tubig. Hindi. Iiyak lang sila. 'Di ba? So yung iyak, depende na yan sa pagbasa ng caregiver or parents. Na, uy, bakit umiyak to? Baka basa ang diaper, or nagugutom, or nainitan, or kinagat ng langgam. 'Di ba? Kung ano-ano. So, depende. So, ibig sabihin, pag ikaw baby, maski tayo, nung baby tayo, dependent tayo sa caregiver na nag-aalaga sa atin or parents natin. 'Di ba? Dependent tayo. Nasa kanila, nakasalalay sa kanila ang buhay natin. 'Di ba? Kasi hindi nga tayo marunong pumunta sa refrigerator para kumuha ng tubig or sumilong pag mainit. Hindi. Yung nag-aalaga talaga ang ano diyan. Kaya unang pumasok sa isip ko dito, I'm sorry to say, sabi ko, hindi ba negligence to? Kung ipagpipilitan nyo yung heat stroke sa baby, hindi ba negligence to? Bakit? 'Di ba? Anong ginawa ng magulang? I'm sorry kung nag-grieve sila, pero yun ang una dapat na itatanong, anong ginawa ng magulang? 'Di ba? Eh kasi ang init talaga ngayon eh. Talaga, di sana lahat nagpatayan na lahat ng mga bahay-bahay, namatay na lahat mga tao. Ay hindi kasi sir, wala kaming aircon eh. Ilan lang ba may aircon sa Pilipinas? And i-mention mo pa yung yung mga magsasaka na bilad talaga sa araw, wala ding aircon. Yung mga taong grasa, bilad sa araw. Di pa marami mga nag-DPWH, nag-aayos ng kalsada, hindi naman yan naka-aircon. Bakit hindi sila nahi-heat stroke? 'Di ba? So, hindi ko sinasabing hindi pwede ma-heat stroke, pero wag niyo i-normalize, 'di ba? Sabi ko sa inyo, wag niyo i-normalize. Pag pumayag kayo na normal na, oy, nagtutumbaan na dahil sa heat stroke, hindi niyo na ko-questionin 'yon pag sinabing heat stroke. Bakit? Kasi mainit naman talaga eh. Hindi na kayo magtatanong. And 'yon ang gusto nila. Wag na kayong magtanong, wag nang i-questionin. So, pwede lang nila ilagay sa birth certificate heat stroke. Okay na 'yon. Ibig sabihin, okay na sa parents. Hindi na kokontrahin. And then, ano yung mangyayari? The same thing na nangyari in the past, they can get away with it.
Dahil wala nang nag-iimbestiga eh. 'Di ba? So yun pa no. Yung bata, yung baby, sabi ko, baby, yung pumasok sa isip ko talaga, negligence, kapabayaan ng magulang. Bakit? Kung wala kang aircon, ilan lang naman ang may aircon, di ba? Yung iba nga may aircon pero hindi ginagamit dahil mainit eh. Di ba? You need to cool down. Paano mag-cool down? Paypayan mo, electric fan, whatever, or bumili ka ng 5 pisong yelo. Di ba? Kaya nga una kong question, anong ginawa ng magulang? Anong ginawa ng magulang? Di ba? And ano nga daw if you look at the internet, ayan, basa tayo. Basa! Sana yung salamin ko. Okay? Ayan, basa tayo ng konti. Inaamin ko, hindi ako doktor, hindi ako expert. Pero syempre, the science, hindi naman magkakaiba ang science dahil doktor siya, nurse ako. Hindi naman eh. Or ikaw, individual ka na engineer ka or teacher ka, iba na yung science. Hindi, science is the same. Di ba? Babies and young children are at increased risk of heat-related, they are less able to control. Yeah, yung thermoregulating center nila hindi pa develop. Actually, basically, lahat ng organs hindi pa develop. Di ba? So, alam mo sabihin, isa na dyan, yung skin hindi pa develop. Di ba tayo, pag naghinit, pawis na pawis tayo. Yung baby, hindi pa ganun ka-develop yung pagpapawis nila. Tapos ito pa, example, kids are at risk for heat stroke pag na-overdress daw, balot na balot. O, kumusta naman yung caregiver or parents? Balot na balot ba? Init na nga. So, it defies common sense na sobrang init na nga, babalutin mo pa or balot na balot or lalagyan mo pa ng bonnet or kung ano. Hindi, di ba? Pag susutin mo pa jacket, hindi. Common sense eh. Kaya nga habig sa inyo, negligence. Kumusta ang negligence? I-search nyo. Without drinking enough liquid. So, hindi ba pinapadede? Yeah? You know, take special care not to overdress babies when the weather is hot. Huwag niyong babalutin ng kung ano-ano. Newborns and young infants have an immature thermoregulatory system. Ayan, kasi sinabi ko na yan kanina. Anyway, a child or baby with heat exhaustion pa lang bago heat stroke. So, hindi totoo na lumabas ka ng bahay, sobrang init, heat stroke. May mga ano pa yan, stages. Bago ka ma-heat stroke nga, heat exhaustion eh. Ayan sweating, cold skin, cold clammy skin to eh. Diba? Pag malamig, sabi mo, init-init ba't ang lamig ng ano yan, katawan? Magduda na kayo. Something is wrong. Headache, hindi naman pwede sabihin ng bata na may baby na may headache siya. No? Dizziness, hindi rin pwede. Iyak lang talaga yan. Or mas feel sick. Diba? So maraming stages, maraming symptoms. So the question is, anong ginawa ng parents? I'm sorry to say, baka sabihin, namatay na nga, sisi mo pa. Well, syempre, kailangan natin i-correct or kailangan natin imbestigahan. Otherwise, so kada may mamatay ngayon, sasabihin na lang heat stroke and then okay ka na doon. Okay? So ito ang ito ang i-follow up nyo, no? Tanungin nyo yung sarili nyo, bakit yung mga na-heat stroke kine-cremate? Ha? Ayan ito lang kasing post nito eh. Public awareness, wala na sa edad ang heat stroke ngayon. Kaya ingatan natin kalusugan, lalo na sobrang init ngayon, lalo yung mga anak natin. Huwag tayo magtipid kung kapalit naman ay comfort nila. Mas importante ang health at buhay kaysa pwede kitain. Imagine, 6 months lang yung baby nila at napanood ko yung video ng mami kagabi, sobrang sakit. So wag ka so parang sinisi mo pa yung kahirapan, no? So ibig sabihin, ang magso-survive lang sa heat stroke, yung may magagandang bahay, may aircon, at kayang paandarin yung aircon. Ganun lang ba? So ano nangyari? Bakit lumapit ba tayo sa sun? Ha? Ano ibig sabihin? Tumalon ba ng 10 degrees? Nagpo-post nga if you check the weather, it's actually 37 degrees, 38 degrees, o sabihin mo ng 39 degrees Celsius, o sabihin mo ng 40 degrees Celsius. Hindi ka pa rin basta mamamatay niyan. Pero ang heat index niyan, 51, 52, 53. Bakit? Kasi maalinsangan. But dati ba hindi? Dati ba hindi 37 degrees ang temperature pag summer sa Pilipinas? Bakit dati ba 35? So ang lamig naman, mas malamig pa sa sa normal body temp. Summer So meron pa nag-comment dati, nabasa ko. Ay, dito sa Palawan, ganito, sobrang Siyempre nasa isla kayo eh.
mas mainit guys sa mas malapit sa dagat. Anyway, ang Pilipinas napapalibutan na ng dagat, ng tubig dagat, no? Pero meron pa rin mga nakatira sa isla, syempre, mas malapit sa dagat, mas mainit. Similar sa dito sa US, may nabasa akong comment, dyan kasi sa Texas, dry heat yan eh. Not necessarily true, kasi may malaki ang Texas, may part na malapit sa Gulf of Mexico eh, malapit sa dagat. Medyo mainit din. Ang maganda example niyan, yung Nevada, yan, disyerto yan eh. Dry heat talaga yan. Diyan yung Vegas, di ba? Dry heat dyan. As compared sa Florida, body of water, yan. Mas mainit, kaya mas matitiis ko rin talaga yung dry heat compared sa no? Pero nung nagpunta kami ng Florida, Disney World, alam nyo, ang binibenta doon, personal fan. May fan ka, tapos may mister. Yung nagsisend ng mist pag pinipiga mo. Yung binabasahin mo ka mo, no? Tapos yung tubig noon, ice water. Nako, solve na solve ka. And nag-survive naman kami. Pero napakainit guys. Yung pag may hinawaan kang railing na bakal, papaso ka. Pero hindi kami na heat stroke, no? Sa dami ng tao doon, nagsisisikan yung lugar. Ang Disney World, minsan hindi nakakalam, no? Sikat na sikat ang Disneyland, pero Disney World, I don't know, so many times bigger than Disneyland. And mas madami din tao nagpupunta all over the world ang mga visitors doon. Anyway, so balik tayo dun sa baby. No? Pwedeng ma-heat stroke ang baby. But the question is, paano umabot sa ganong sitwasyon? So, eto pwede pa to. Nabalitaan niyo ba to? Naalala niyo? Igan kalunos-lunos ang sinapit ng dalawang batang edad 2 at 3 na natagpuan patay sa loob ng isang kotse sa Pampanga. Natandaan niyo yan, guys? ng kotse, Ha? Yan, pwede talaga mamatay mga bata. Kahit hindi, sa bagay, kung adult, kaya nang buksan ng pinto eh. Bata na iwan sa kotse. And actually, Presidente ng Barangay Malabanga sa Angeles City, Pampanga, ang isang nakaparadang kotse sa gitnang daanan. 2 bata kasi ang natagpo ang patay at duguan pa ang isa sa loob ng naturang sa... kita nyo, actually, dito sa US may nangyari, specifically sa Texas, nabalitaan ko, nung baby pa si AJ, yung bunso ko, meron ditong daycare, no, yung mga bata na pinapaalagaan sa kanila, lumalabas sila, nagtutur sila, may naiwang isang bata sa bus. And namatay yon. Patay, kaya kinikilo. Sabi ko, hindi, mahirap pagkatiwala ang anak ko sa mga ganito Kaya that time, sabi ko, kahit hindi ako magtrabaho, alagaan ko na lang anak ko. Mahirap Imagine mo, nagde-daycare center, dinride nila yung mga bata somewhere, pinasyal nila, and then, nung bumalik na sila sa daycare center, may naiwang isang bata sa loob ng bus. Minibus. Patay yung bata. Summer eh. So, mga ganon sitwasyon. So, di ba? Kumusta naman ang negligence? May element talaga ng negligence eh. Bakit? Kasi yung bata nga, hindi pa sila capable magbukas ng pinto, umalis sa sitwasyon pag mainit yung lugar, or mag-hydrate on their own. Mamamatay talaga sila, no? So, with that, isip-isip, no? Wag basta tanggapin kung ano yung sinabi ka na pag nakakatakot na rin talaga, no? Sa panahon ngayon, magtiwala sa mga magagalit na naman misis ko ito eh. Yung mga nakaputi. Bakit? Kasi di ba, kung ikaw nasa medical field ka, di ba kasama sa sinumpaan mo eh. Do no harm. Tapos kasama ka sa ganito na namatay. Heat stroke yan. Di ba? Binabaloktot na yung And then syempre sa init nga naman sa Pilipinas dahil mainit, hindi na ko-questionin. Ha? Kawawa talaga ang mga bata. Pero imbestigahan niyo yung aspect or yung part ng negligence. So let me know what you think, guys. Thanks for watching. Bye.